natin. Yan o, nag-80 pa nga yun. Napakahirap kasi iataw guys. Kaya pang mag 100 km/h nito. Kaya lang di mo pwedeng i-top speed nga dahil baka makadisgrasya ka. Nakakatakot. So good morning guys. Gamit natin ngayon yung ating Yamaha Mio Gravis, no? So for the first time, ngayon na lang ulit natin siya magagamit kasi mas madalas tayo gumamit ng Suzuki Address. So bago nga pala yung gulong nito guys, ang size nito ay 100/60. Itong gulong na nakalagay dito sa unahan. So guys, pakita ko sa inyo kung ilan na yung tinakbo nito. So naka 151,786. So masasabi natin na legendary na tong motor na to guys. So mamaya susubukan natin kung kaya pa nito mag top speed sa Commonwealth. Dadaan tayo ng Commonwealth kasi papunta tayo ng Sangandaan dito sa may Quezon City. Sakop siya ng Project 8. Nandito tayo sa University of the Philippines. So labas tayo guys. Tapos di ba yung sinabi ko sa inyo na palitan na siya ng black kasi nagbabawas ng langis. Tapos eto, yan, 855 yung trip meter natin kasi every 1,500 i-change oil na natin to. As of now, hindi naman siya ulit nagbabawas ng langis kasi chinecheck siya every morning kung may bawas ba, kung bumababa ba sa oil level. So ganun lang dapat ang pagmo-monitor tuwing umaga, tapos naka center stand guys. So kung mapapansin nyo guys, ayan napakadali niya lang makakuha yung speed na 60 km/h. Kasi yung nakalagay lang dito sa natin sa panggilid, 11 grams na bola. Tapos stock lang yung ating panggilid na torque drive, yung clutch bell, yung clutch shoe. So hindi siya mas hirap kunin yung 60 km/h o mas higit pa. Basta lagi nyo lang lilinisin yung panggilid nyo. Dapat wala siyang hindi malangis, hindi maalikabok yung clutch bell. Ayun, kada piga ng silinyador, kaya kuwari nasa 46 something kilometer, kada piga mo may response agad siya. Yan, nagre-response siya sa bawat piga mo ng throttle. Tapos guys, meron tayong aahunan dito sa may, nandito kasi tayo sa loob ng Naya Lights. Meron ditong madadaanan na sobrang tarik. Tapos tetestingin natin kung kaya bang umangat ng ating speedometer up to 30. Kasi kapag up to 30, ibig sabihin okay pa yung mga panggilid mo, yung clutch spring tsaka center spring. So yung nakalagay kasi dyan, stock na center spring tsaka clutch spring 800 RPM parehas. So testingin natin guys, tapos diretso tayo sa Commonwealth. Ang pagkakaalam ko kasi hindi pwedeng magpatakbo ng 100 km/h sa Commonwealth guys, dahil may nanguhuli doon, may namamaril na MMDA. Tinitignan yung speed mo. At saka napakahirap kasing mag-video ng magta-top speed ka kasi baka ma-hit ka ng ma-alarma ka ng LTO kasi bawal talaga yon, lalo na sa mga public highway like Commonwealth kasi napakadelikado. Although may nakikita kang mga nag-overspeeding, pero kung tutusin ito guys, yung motor natin ay kayang umabot ng 100 km/h yung speed niya, yung top speed niya. Tapos guys, ito yung matarik na sinasabi kong kalsada na medyo bitin ka. Yan, tingnan natin. Kaya medyo bitin-bitin ng konti. Incline. Kapag nagmo more than 30 km/h yung yung takbo mo,
Tapos medyo bitin yan, nagte 35. Medyo okay pa yung clutch spring mo tsaka center spring. Kaya biglang pumapalo na ng 40. Kasi kapag malamya na yung spring mo guys, sobrang lambot na, hindi yan nahahatak na maganda, mga nasa 20 lang yan. Tsaka uugong ang makina mo. Yan ang purpose ng, isa sa mga purpose ng clutch spring guys. Kapag sa paaunan, dyan mo malalaman kung quality na. Kung yung dating tumatakbo ng 30 to 40 habang paahon, tapos biglang below 30 kilometers na per hour. So palitan mo na yung ano mo, clutch spring mo. So ito guys, pinalitan ko ng clutch spring to, pero stock pa rin, parehas 800 RPM lang. Ayoko magano kasi nasubukan ko mag 1000 RPM, lumakas sa gasolina eh. Tapos masyadong maugong yung gilid. Palabas tayo ng Commonwealth ngayon guys. Tapos try natin kung gaano nga ba kalakas, no. Si Mio Gravis, dati kasi na-top speed ko to dito ng 100 km per hour. May video ko dyan. Kaya ngayon nag-aalangan tayo mag video ng top speed kasi masyado nang mahigpit yung MMDA, ULTO regarding sa mga overspeeding sa sasakyan, kasi isa sa mga nagkokos ng accident yan. Tapos alam naman natin na ang Commonwealth ay isa sa mga killer highway dito sa Metro Manila. So napakarami ng disgrasya. Tapos syempre mag-stay ka lang dapat dito sa motorcycle lane. Testing natin guys. Ano, nag-66. Napakahirap kasi mag-top speed guys, alanganin. Tapos may mga ano dyan, may mga kasabay kang motor dito sa ano, sa motorcycle lane. Tapos alanganin pa. U-turn kasi tayo rito. Hindi na natin kayang i-top speed, pero kung tukusin kaya pa yan. Tapos medyo paahon yun eh. Hindi pa rin naman nagbabago yung performance ng ating Yamaha Mio Gravis pagdating sa bilis, sa lakas. Kasi nagbabase talaga yan sa mga maintenance mo eh. Magbabago talaga yan. Minsan malaki na yung mileage ng motor mo. So talagang nagbabago ang performance, tapos medyo naluluma. Pero kung i-maintain mo siya, yung mga stock niya, so okay pa rin. So tulad nito guys. Ang hirap mag top speed dito. Hanggang 62 lang tayo. Balik tayo sa motorcycle lane. Ataw natin. Yan o, nag-80 pa nga yun. Napakahirap kasi iataw guys. Kaya pa mag 100 km per hour nito. Kaya lang di mo pwedeng i-top speed nga dahil baka makadisgrasya ka. Nakakatakot. Pero guys, kung gusto nyo ng mga sureball na top speed, magkarga kayo ng panggilid nyo. Para sa akin, kapag nakapang Mio Gravis ka, itry nyo maglagay ng 10 grams na bola, tapos 1000 RPM na clutch spring, tapos 1200 na center spring. So guys, may arangkada tapos may dulo rin yun, pang top speed yun. Pero wag kang aasa na medyo malakas ka sa aunan, lalo kapag may angkas. Pero yun ang ma-advise ko kung talagang gusto mo ng malupitan ng mga top speed para sa Mio Gravis mo guys. Kasi kaya nasabi ko sa inyo na mabilis yung ganun. Na-testing natin sa Suzuki address natin na ganun yung pinarga natin. Kaya lang lumakas sa gasolina, although mabilis talaga siya.
So guys, after 5 years no, yung motor natin, pinakita ko sa inyo kung kaya pa bang bumanat ng ratratan, kung kaya pang humataw. So masasabi ko kaya pa naman. Basta yun nga, kahit na masyadong malaki na yung tinakbo ng milyahe natin, basta alagaan nyo lang siya. Yung pagpapalit natin ng block, normal lang yan guys, kasi talagang napupudpud naman talaga, nawe-wear and tear ang mga piyesa ng motor. Walang for lifetime yung mga parts niyan. Kaya siguro guys, tatapusin muna yung video ko rito. So maraming salamat sa mga sumama sa biyahe ko. Tsaka don't forget to subscribe, like and share. Scoring Motovlog po.